Ang init na nararamdaman ng katawan ng tao o yung tinatawag na apparent temperature ay hindi akmang nasusukat gamit lamang ang temperatura ng hangin o air temperature. Ito ay mas tamang na itataya kung isasama ang datos ng alinsangan o relative humidity. Ang impormasyon na ito ay tinatawag na heat index at ito ay matutukoy gamit ang heat index chart. Nahahati sa 4 na classification ang heat index base sa epekto nito sa ating katawan. Una, kapag umabot ng 27 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius ang naitalang heat index, katumbas ito ng warning na caution. Posible ang fatigue o pagkaramdam ng pagod kapag matagal ang exposure. Maaari itong magdulot ng heat cramps kapag mas matagal ang exposure sa level na ito. Kapag umabot naman ng 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius ang naitalang heat index, katumbas nito ang warning na extreme caution. Maaari itong magdulot ng heat cramps o heat exhaustion at ang matagal na exposure ay maaaring mauwi sa heat stroke. Kapag umabot na sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ang naitalang heat index, katumbas nito ang warning na danger. Mauuwi sa heat cramps at heat exhaustion ang maaaring maranasan ng isang tao na matagal ang exposure. Ang mas matagal na exposure ay maaaring mauwi sa heat stroke. Ang 52 degrees Celsius o higit pa na heat index ay katumbas ng extreme danger na warning. Ang tao na babad sa ganitong exposure ay paniguradong makakaranas ng heat stroke. Araw-araw na naglalabas ng monitoring and forecast information ang DOST Pag-asa tungkol sa heat index. Tumutok lamang sa Facebook page ng ahensya o sa page ng Impact Assessment and Application section ng Climatology and Agrometeorology Division para malaman ang latest updates tungkol sa heat index. Maaari ding ma-access ang impormasyon na ito sa official website ng ahensya. Narito ang ilan sa mga tips upang makaiwas sa mga heat-related illnesses kapag mainit ang panahon. Una, iwasan muna ang paglabas kung hindi naman kinakailangan. Pangalawa, magdala ng payong o anumang panangga sa init at magsuot ng komportableng damit. Pangatlo, iwasan muna ang pag-inom ng kape o mainit na tsaa at dalasan ang pag-inom ng tubig upang hindi ma-dehydrate.